Live your religion and love your family. Dahil kapag ang religion ay inihiwalay na po kayo sa pamilya, ito po isang senyales na ito po ay huwad na reliyon o ito po ay maling samahan. Ito po ay kulto, no? Ina-isolate kayo at inihiwalay kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Once again, live your religion and love your family. Ngayon, Bro JR, ano? Binuksan kasi natin ito, Bro JR, ng Ebreo 10:25, no? At Mhm. kailangan natin paghandaan itong 24 kasi napakahalaga nito. Kasi Mhm. malamang itong mga kapatid na nakapakinig ngayon at makakapakinig pa, sana po ano, itong napag-usapan natin ngayong gabi patungkol sa Ebreo 10:25 ay makapagpalaya po sa inyo. Huwag na po kayo matakot. Hindi po ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay para sa ikatatakot, kundi ang salita ng Diyos po ay para sa ikalalago ng ating pag-ibig. Ngayon, kung sakaling sabihin sa inyo ng iba pang mga kapatid na nariyan ano na, paano naman ito? At kung sabihin pa sa inyo ni Daniel Rason 'no, sabihin pa na, kung yan pala ay tumutukoy sa pagkakatipon 'no, ng pagkakaisa, na pagkakabuo ng katawan ng iglesia 'no, na ito ang iglesia ng Diyos, ng uni si Kristo, bakit sabi sa 24, tayo'y mga tinginan upang mga udyok sa pag-iibig at mabubuting gawa. So ibig sabihin, pumunta ka sa lokal at kailangan nandun ka para makita mo ang kapatid. Ngayon, puntahan muna natin yung sinabi ng kapatid na Bro JR Badong. Tama yun nasa lokal ka na nga Actually, totoo yun. Based on my personal experience, maraming taon nasa lokal, nandun na ang mga kapatid na walang anuman, pero wala namang nauudyok sa pag-iibigan Parang walang nakikita mga kapatid na mas mahirap o nahihirapan. As in talagang wapakes, no? Walang pakialam. So, ibig sabihin, hindi ito yun. Ngayon kung gamitin man nila sa inyo ang Ebreo 10:24 na sasabihin nila, kailangan makita Inuutos dito tayo'y mga tinginan upang tayo'y maudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. So kailangan present ka physically sa lokal, yan kasi ang tinuturo ng MCGI mayroong nag-message sa akin isang matandang kapatid na babae at ang sabi niya ay nakikinig daw siya lagi ng mga live mo, Bro JR. At ito yung kanyang isang malaking tanong. Sabi niya, paano po yung tungkol doon sa pagkakatipon? Kasi malaking tanong yun para sa kanya at alam natin para sa maraming mga kapatid, ano, isang malaking tanong ito na wag daw pababayaan ng pagkakatipon. Ano po ba ang take daw po natin doon? Dahil nga mayroon siyang takot, no? Dito natin makikita no sa samahang ito no ng MCGI no na ang mga kapatid dito pinatatakbo sa takot no hindi sa pag-ibig no. Makikita natin napaka-present ng paraan ng opresyon ng Hudaismo sa MCGI no imbis na Kristyanismo ang pairalin dito. So ang tanong ng kapatid, paano po yung pabayaan ng pagkakatipon kung hindi na kami dadalo? Ayan, ano po ang take nyo dyan, kapatid na JR and Brad Ferdy, para kung sakali nakikinig po ang matandang kapatid na babaeng ito, masagot po natin yung kanyang tanong dahil I think yung question niya po noong isang buwan pa or I think more than a month, no? Sana po kapatid, marinig nyo po at malinawan po kayo kung ano ba itong sagot dito sa tanong nyo po. Ang tanong po yan, Brad Elios. Actually, tanong din po yan sa akin nung isang kapatid na Exeter na isang US Army, member ng US Army. 2 days ago, sabi niya, Brad Badong, paano po yung di po ba sabi sa Biblia, wag natin pababayaan ang ating pagkakatipon. Paano po tayo magkakatipon ngayon? Sabi ko, Ayan. I do not suggest any religious denomination as of now. Sabi kong ganyan. Ako kasi unchurch ako. But I still believe na merong Diyos. Ngayon, regarding dun sa tanong na paano tayo magkakatipon, malinaw po ang sabi mismo ng Panginoong Hesukristo. Ito po salita po ng Panginoong Hesukristo Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, kung saan nagkakatipon o ang 2 o 3 sa aking pangalan, dumuroon ako sa gitna nila. Yung pong gathering, where 2 or 3 gathered in my name, there I am in their midst. Yung po ay pagkakatipon po mga kapatid. Yung po kagaya po nito, nag-uusap-usap po tayo. Ito po bang pag-uusap-usap po natin, walang kwentang pag-uusap-usap? Katunayan nga, ang pag-uusap-usap natin is regarding to our Lord Jesus Christ. Ngayon, paano ipon?
Nasanay po kasi tayo doon sa pagkakatipon na nakaugalian natin sa MCGI, na merong uupo tayo, may aawit tayo, makikinig tayo. Yun po yung nakasanayan po natin. Tandaan po natin, mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo, nung magkatipon po sila, nangangaral siya sa tabing ilog, sa bundok. Mga kapatid, wala pong kagaya ng kaya hindi nga po sila nagpatayo ng lokal eh. Kaya yung huling hapunan ng Panginoong Hesukristo bago siya dakpin upang litisin at hatulan ng kamatayan, sabi niya, pumunta ka dun sa lugar na ito. Pagka tinanong ka, sabihin mo kailangan ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, paano tayo magkakatipon? Meron kayong mga grupo na mga exiter sa iba't ibang mga lugar na kinaroroonan ninyo. And not only the exiters, mga kapatid, marami pong grupo sa iba't ibang panig ng mundo. Recently, meron akong narinig na kapatid na worker na sa Papua New Guinea pala, merong grupo ng mga missionaries doon, hindi sila nagpipreach. They are immersing themselves to translate the Bible sa language ng mga tao, ng mga tribo na nasa Papua New Guinea. Hindi sila nagpipreach. Ganon din po ang masasabi ko po, Brad Elios, na paano tayo magkakatipon? Yung sabi ng Panginoong Hesukristo, where 2 or 3 gathered in my name, I am in their midst. Yun po, Brad, Exactly. as simple as that. Oo. For me. Ayun. Bradfordy, meron po kayong insight? Para po mabigyan natin itong linaw, no? Para po sa mga nakikinig, sana po sa inyong matututunan ngayon ay bahagi po natin ito sa ating mga kapatid. Para dito po sa talatang ito na Hebreo 25 ay makalaya po kayong lahat. Dahil kayo po nakalaya na rito, gusto namin na yung kalayaang ito ay matamasan nyo rin po sa inyong mga puso at isipan pag kayo ng malaya sa tunay na kahulugan. Bradfordy, meron po kayong idadagdag? Pero JR, mukhang push na natin, no? Sige po, Ayun, sige, Bradford. si Brad Purdy. Sige. Ayan, no? Una sa lahat, no, napakaganda ng mga sinabi mo, Brad JR. Totoong-totoo yun. Tama yun eh. Hindi ito mapartikular kasi sa isang lugar na para bang tila central, apalit, ano? O kani-kaniya mga lokal sa iba't ibang lugar na kailangan puntahan ng mga kapatid. Napakaganda, no, nung sinabi ng kapatid na Brad JR. Totoo po yun. Kung inyong hihimayin, yun po isa sa pinakamagandang kahulugan ng pagkakatipon, yung gaya po ng ating ginagawa ngayon, tayo nag-uusap-usap patungkol sa Biblia, tungkol sa katwiran, ito po ay pagkakatipon na at makakasigurado po tayo na tayo sinasamahan, no, ng pag-iisip ng Kristo o tinatawag na Christ consciousness ngayong sandali ito. At Brad JR, no, gusto ko lang i-highlight yung sinabi ng kapatid na Michael Luna. Ang sabi niya, sagot sa tanong ay tanong din. Yun po bang bating na binautismo ni Felipe ay nakipagkatipon pagkatapos mabautismuhan? Walang nasulat. Ang mahalaga ay isabuhay ang mabuting aral na natutunan. Isa po iyon sa napakagandang sinabi ngayong gabing ito na ang salita ng Diyos po ay hindi lang naman ito pinagkakatipunan. Ito po ay isinasabuhay. Kasi pumunta man po tayo sa lokal araw-araw, gabi-gabi, minuto, oras-oras. Ngunit ang ating mga naririnig ay hindi naman natin sinasabuhay, walang kabuluhan. Kaya ang tinutukoy po dito, pinakamahalaga sa lahat ay pagkatapos mong marinig, ay iyong sundin at tuparin. Tama po ang sinabi ng kapatid na Michael Luna. Salamat po, kapatid na Michael, sa inyong suporta. JR, no? Ito po yung nakasulat kasi sa Hebreo 10:25 eh. Ito yung parang pinangsasakal sa atin noon eh. No? Correct. Na ang sasabihin ay Hebreo 10:25 na huwag hayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga pangaralan sa isa't isa. At lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ito yung panakot sa atin. Dito tayo sinasakal eh. Tama ba, Bra JR? Tama po, Brad Elios. Yan. So, tignan natin ito mabuti. Meron na ako itatanong sa iyo, ha, Brad JR. Ha? Sige po. Ito, Brad JR. Ano ang kahulugan sa iyo ng pagkakaayos?
Pagkakaayos ng lahat ng gamit. Ibig sabihin, dating magulo. Exactly. Tapos, inayos mo. Kaya Inayos sinabi mo. ko sa'yo, Bra JR, ang ganda naman ng pagkakaayos mo. Suwabing-suwabe. Parang gano'n, ano? Opo. Eto, Bra JR, pagsasama-sama. Merong pagkakabahabahagi. Exactly. Kaya pinagsama-sama mo at pwede nating sabihin ang ganda ng pagsasama-sama nyo, napakatibay. Ito, Bra JR, pagkakatipon. Pagkakatipon, the opposite. Ano bang opposite ng pagkakatipon? Ibig sabihin, hiwa-hiwalay kayo at pinagtipon-tipon kayo. Tama? Exactly. Kaya dito natin sasabihin, ang ganda naman ng pagkakatipon nyo. Solid. Mhm. Ayan. So dito po natin isipin, kapatid na JR, no? Na huwag nating pabayaan ang pagkakatipon na pagtitipon. Hindi. Ang ibig sabihin nito, Bra JR, na huwag nating pabayaan ng ating pagkakatipon, ang ating pagkakaisa. Mhm. Hindi ito pagtitipon na nagtitipon kayo sa lokal. Hindi Correct. po ito patungkol doon. Tandaan po natin, si Kristo nung nangangaral nung panahon niya, marami sa tinuturuan niya, umuuwi na lang po yun sa kanilang mga tahanan at Mhm. sinutupad ang mga natutunan nilang salita mula kay Jesus. Gaya ng sinabi ng kapatid na Michael Luna doon sa bating no, ng pangaralan ni Felipe at binautismuhan, ito yumaon sa kanyang buhay at tumupad ito ng salita. So ang Mhm. kahulugan po ng Ebreo 10:25 na huwag nating pabayaan ang ating pagkakaisa. Pagkakaisa Correct. saan? Pagkakaisa kay Kristo. Hindi po ito tumutukoy sa pagtitipon-tipon, kundi tinutukoy po nito ay yung pagkakatipon ng mga Kristiyano, yung kanilang pagkakaisa kay Kristo Jesus. Bakit? Kasi kung titignan mo ang kahulugan nito sa Griego, ang kahulugan nito, ito'y isang noun o tinatawag na assembly. Isang noun, no? Pag sinabi natin assembly, Bra JR, from the word assemble, ano ba ang ginagawa, no? Kapag may ina-assemble ka? Katulad ng Uh, bike, no? Iba-ibang parts, Pinagsasama-sama no? mo Exactly, para saan? para sa isang bagay. Halimbawa, yung puzzle, binuo mo yung ano, dismembered yung puzzle before. Inayos mo yung puzzle, na nabigyan mo ng ano yung picture Kabuuan. na pinoportray ng puzzle. Exactly. So parang ganito, no, Brother JR, ano? Yung bike, no, iba-ibang parts, no? Naaalala mo, iba-iba yung bahagi, yung parts ng bisikleta, no? Pero inassemble mo upang bumuo ka ng isa. Ano yung binubuo mo? Yung bike. So, itong pagkakatipo na tinutukoy dito sa Ebreo 10:25 ay tumutukoy sa isang assembly. Hindi sa Mm. literal na pagkakatipo na ang mga Kristiyano ay nagdumadalo sa isang lugar on a regular basis at napaka-stricto na kailangan nandun ka lagi, kagaya ng sa Central Apalit o sa mga lokal. Hindi po ito pagkakatipo na iyon. Ang Mm. tinutukoy po dito ay assembly. Ibig sabihin, itong mga Kristiyanong ito ay binuo, pinagsasama, pinagtipon-tipon, nagkaroon ng pagkakatipon upang bumuo ng isa. Ano ba yung binubuo ng mga Kristiyano, Bra JR? Ang binubuo nila, sila ay mga sangkap, bahagi ng Ng katawan. katawan ni Ang Kristo. binubuo nila, ang iglesia ng Diyos na ang ulo ay si Kristo. So kung Amen. babasahin natin ito uli, Bra JR, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon o pagkakaisa o pagkakabuo ng isang katawan na ang ulo ay si Kristo. So ito'y tumutukoy sa pagkakatipon o pagkakabuo ng iglesia ng Diyos na ang ulo ay si Kristo. Hindi po ito literal na pagtitipon na, o kailangan ha, alas 4 nandito ka na sa lokal. O kailangan alas Mhm. 5 nandun ka na sa apalit. Hindi At, po ito yung at kailangan pagkakatipon wag na kang yun. matutulog. Exactly. So, Bra JR, no, sana
ito nabigyan natin ng hustisya sa mga nakikinig, ano, na mga kapatid, malaya na po kayo sa pagkakatipon. Gaya po ng sinabi ng kapatid na JR kanina, isa o dalawa nagtitipon sa aking pangalan, ibig sabihin nag-uusap, nagkakatwiranan patungkol sa salita ng Diyos, ito po ay pagkakatipon, maging sa Zoom o sa anumang paraan, na hindi kayo kailangang pilitin o sapilitang pumunta sa lokal, itigil ang Zoom, ang lahat ng mga kapatid, kahit ang mga matatanda, ay kailangan pang pumunta at magpakahirap na pumunta sa mga lokal at ang mga taong wala namang sasakyan, kailangan pumunta sa apalit at doon na may magpakagabi-gabi dahil lamang dito sa talatang ito na ang pagkakalatag sa atin ay baluktot at baliko na huwag nating pabayaan ang pagkakatipon. Hindi po, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon o pagkakabuo bilang iglesia ng Diyos sapagkat ang salitang Ayun, Brother assembly. Elios, ang ganda nung ang ganda nung keyword na sinabi mo. Huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon o pagkakabuo bilang Exactly. miyembro ng bahagi ng katawan ni Kristo. Yun yung Exactly. sinasabi ng Biblia, yun yung very essence ng talata. Huwag nating pababayaan ang Exactly. ating pagkakatipon or yung gathering as a member of the body of Christ. Exactly. So, ganito na Bro JR, no? Kailangan nating maintindihan na ang mga Kristiyano noon, no, sa pamumuno ni Pablo, no, binubuo niya ito eh. Kaya niya nga sinasabi na kayo'y mga sangkap. Sangkap ng ano? Sangkap ng katawan. Kasi nga binubuo niyo yung iglesia na ang ulo ay si Kristo. Di ba sabi nga, upang bumuo, ito yung taong binubuo eh, na ang ulo ay Mm. si Kristo. So ito yung pagkakatipon. Ito yung pagkakaisa na kahulugan ay pagkakabuo ng katawan na ang ulo ay si Kristo. Kaya hindi na po pwedeng gamitin sa inyo ang talatang ito at ipangtakot na, kapatid, nasusulat. Hebreo 10:25 na huwag nating pabayaan ng pagkakatipon. Opo, tama ang nakasulat. Pero hindi yung pagkakatipon pinakahulugan mo na kailangan akong regular na pumunta sa lokal kahit matanda na ako, wala na akong pamasahe, hirap ng katawan ko, may sakit ako, o kahit ano pa mang dahilan na hindi ako makakatungo at ipantatakot mo sa akin itong talatang ito. Nang Mm-hmm. sasabi mo sa akin, patid, nasusulat, kailangan kayong pumunta sa lokal dahil huwag nating pabayaan ang pagkakatipon. Opo, pero ang pinag-uusapan diyan ay huwag nating pabayaan ang ating pagkakaisa, ang ating pagkakabuo sa katawan na ano, na siyang iglesia na ang ulo ay si Kristo. Simply saying na ang pinag-uusapan dito yung ating oneness bilang iglesia, yung pagkakabuo at pagkakaisa bilang iglesia. Hindi po ito tumutukoy doon sa literal na pagkakatipon na itinuro sa atin. At kung gamitin nila, Bra JR, yung talata na Hebreo 10:24, ang sasabihin nila, paano naman ito? Badong, at tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. O di ba? Kung hindi ka pupunta ng lokal, hindi tayo makakapagkatinginan. Brad Elios, masasabat lang kita sa ano na yan. Sa, Sige. ang ganda nung sinabi mo na paano tayo makakapagtinginan kung hindi tayo pupunta ng lokal. Nasa lokal na nga kayo mismo eh. Instead na tulungan nyo yung kapatid, pinagchichismisan nyo pa eh. Hindi ba? Exactly. Ngayon, Exactly. hindi, kaming mga exiter, hindi man kami nagkikita-kita ng mukhaan. Nakita namin sa social media na hospital pala si kapatid na ganito. O, i-message ng isang kapatid, Brad, sister, nakita ko na hospital ka. Meron ba akong maitutulong? Dumadalo nga kayo sa lokal. Yung kapatid walang baon. Tinutuya nyo pa eh. Yung kapatid, instead na ibili na lang niya ng gamot yung last money niya, komo na nawagan yung manggagawa, nagipit daw ang gawain. Wala siya ngayong pambili ng gamot. Kasi ang worry niya, pagka hindi sila nakaabot doon sa target nila, magkakapatong-patong yung lokal. Yung utang ng lokal. Yan ba yung gusto ng Diyos, mga kapatid? Sabi ng Panginoong Jesucristo, pasanin ninyo ang aking pamatok, sapagkat ang aking pamatok ay magaan. Ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, Brad Elios, Brad Perdi, hindi mabigat. Saan ka nakakita ng magulang na pinagpasan niya pinag-igib niya pinagbuhat niya ng isang timbang punong-puno ng tubig na
merong 2 kilo ang bigat. Yung kanyang anak na 2 taong gulang. Wala pong ganong matinong magulang. Ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig, mga kapatid. Saan ka nakakita na nag-exit yung mga magulang mo, kung nag-exit sila ay itatakwil mo na? Mga kapatid, ano po kayo? Magising po kayo. Bradilios, ano bang masasabi mo doon? Kasi Tama yun, kahapon JR, no? naging emotional si Myra Rason dahil meron daw tumawag sa kanya na kapatid na magulang yung kapatid na tumawag sa kanya na kausap niya. Tinakwil daw siya nung kanyang anak na aktibo. Ayun po eh. Bro JR, ano? Kumbaga tayo yung nakikisimpatiya at we're trying to be as empathic, no, compassionate as we can. At iiwan po namin kayo ni Brad Badong ng maikling salita, statement na ito pong ating pairalin. Kapag ang iglesia nyo ay pumapagitna na sa inyo at sa inyong pamilya, ang pinakamaganda po nating laging gawin ay live your religion and love your family. Yun ang pinakamaganda. Live your religion and love your family. Dahil kapag ang religion ay inihiwalay na po kayo sa pamilya, ito po isang senyales na ito po ay huwad na reliyon o ito po ay maling samahan. Ito po ay kulto, no? Ina-isolate kayo at inihiwalay kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Once again, live your religion and love your family. Ngayon, Bro JR, ano? Binuksan kasi natin ito, Bro JR, yung Ebrudis 25, no? At Mm-hmm. kailangan natin paghandaan itong 24 kasi napakahalaga nito. Kasi Mm. malamang itong mga kapatid na nakapakinig ngayon at makakapakinig pa, sana po ano, itong napag-usapan natin ngayong gabi patungkol sa Ebreo Gis 25 ay makapagpalaya po sa inyo. Huwag na po kayo matakot. Hindi po ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay para sa ikatatakot, kundi ang salita ng Diyos po ay para sa ikalalago ng ating pag-ibig. Ngayon, kung sakaling sabihin sa inyo ng iba pang mga kapatid na nariyan, ano na, paano naman ito? O kung sabihin pa sa inyo ni Daniel Rason, no, sabihin pa na, kung yan pala ay tumutukoy sa pagkakatipon, no, ng pagkakaisa, na pagkakabuo ng katawan ng iglesia, no, na ito ang iglesia ng Diyos, ng uni si Kristo, bakit sabi sa 24, tayo yung mga tinginan upang mga udyok sa pag-iibig at mabubuting gawa. So, ibig sabihin, pumunta ka sa lokal at kailangan nandun ka para makita mo ang kapatid. Ngayon, puntahan muna natin yung sinabi ng kapatid na Bro J.R. Badong. Tama yun eh. Nasa lokal ka na nga eh. Actually, totoo yun. Based on my personal experience, maraming taon nasa lokal, nandun na ang mga kapatid na walang anuman, pero wala namang nauudyok sa pag-iibigan eh. Parang walang nakikita mga kapatid na mas mahirap o nahihirapan. As in talagang wapakes, no? Walang pakialam. So, ibig sabihin, hindi ito yun. Ngayon kung gamitin man nila sa inyo ang Ebreo 10:24 na sasabihin nila, kailangan makita eh. Inuutos dito, tayo'y mga tinginan upang tayo'y maudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. So kailangan present ka physically sa lokal, yan kasi ang tinuturo ng MCGI eh. Kailangan present ka sa lokal physically, no? Pero tignan natin, Bro JR. Alam mo ba, Bro JR, na kapag binasa mo pala ito sa original na manuskrito, yung salitang mga tinginan ay hindi naman mga tinginan. Alam mo ba kung anong kahulugan nito, Bro JR? Ano po, Brad Elios? Ito. At tayo'y mga alalahanan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Ibig sabihin pala nito, Bro JR, hindi naman ito literal na pagtingin ng mata. Ang ibig Amen. sabihin nito, tayo'y mag-aalalahanan. Isipin natin ang ating mga kapatid palagi Mm. upang sila'y ating alalahanin at maudyok tayo sa pag-iibigan. Bakit? Kasi Bro JR, gaya mo, let's say for example, ako at ikaw, kung lagi kitang iniisip, Bro JR, bilang aking kapatid, mauudyok ako sa mabubuting gawa. Bakit? Kasi ang aking pag-ibig ay sumasa iyo. So hindi kailangan, Bro JR, na pumunta pa ako diyan sa Albania kung nasang lupalop ka man, tignan pa kita ng literal ng mata sa mata para lang maudyok ako sa mabuting gawa. Mm. Hindi, dahil sa mata pa lang ng aking puso, nakikita na kita, Bro JR. At yun ang sentido ng Ebreo 10:24. Brad At Elios. tayo'y mag-alalahanan Opo. upang tayo maudyok sa mabubuting gawa.
Mm. Kailangan isipin o alalahanin mga kapatid ang kapwa-kapatid at ang kanilang kapwa. Para saan, Bra JR? Upang maudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa na huwag nating pabayaan ang ating pagkakaisa na gaya ng ugali ng iba. Bakit? Kasi pagkatapos nilang matanggap yung aral, gaya ng ugali ng iba, humihiwalay sila, Bra JR. So dito, Amen. malinaw na sinasabi ni Pablo na, uy, huwag tayong gaya ng iba ha, kasi nagkaisa tayo sa isang katawan na ang ulo ay si Kristo. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakaisa. Ano ang kailangan nating gawin? Alalahanin natin palagi ang mga kapatid upang tayo maudyok sa mabubuting gawa, Mm. maudyok tayo sa pag-ibig. Yan ang sentido ng Hebreo 10:24 hanggang 25. At kung babasahin mo yan ng buo, yan po ang kanyang anggulo na itinuturo sa mga kausap niya diyan sa Hebreo. Kaya mga kapatid, ngayon po no, sa mga nakarinig at makakarinig pa, malaya na po kayo sa panakot ng talatang ito. Ang talata, ang salita ng Diyos, ang talata ay hindi ginagamit upang ipanakot, kundi upang ipangtulak sa ating mga tao na lalo tayong umalala ng ating mga kapatid at kapwa upang maudyok tayo sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Sa paraang ito, hindi natin mapapabayaan ang ating pagkakatipon, ang ating pagkakaisa, ang ating pagkakabuo ng isang katawan na siya ang iglesia ng Diyos na ang ulo ay si Kristo. Yun po Amen. mga kapatid po, JR. Amen. Brad Elios, bago ka mawala. Alam ko busy ka at anong oras na dyan sa Pilipinas. Ang ganda nung sinabi mo na na tumutukoy sa mata ng puso. Kasi ang pangangaral, ang ministeryo ng Panginoong Kristo ay ministeryo ng bagay na hindi nakikita. Ito'y ministeryo o pangangasiwa sa puso. Kaya nga ang kautusan ng Panginoong Kristo, pagka ang utos ni Moises, huwag kang mangangalo niya. Yun lang. Pagka nangalo niya ka, nakita ka nangalo niya, babatuin ka hanggang sa kamatayan. Pero ang sabi ng Panginoong Kristo, ang tumingin na may masamang mata ay nagkakasala na ng pangangalo niya. Ang napopoot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. So ang ministeryo ng Panginoong Kristo ay ministeryo sa puso. Kaya ang sabi ng Biblia, wag nating pababayaan ang ating pagkakatipon. Eh nasa lokal ka nga, nakikita mo yung kapatid. Naudyok ka ba sa pag-ibig? Hindi. Ang totoong nauudyok sa pag-ibig, kahit hindi ko nga alam kung anong itsura ni Brad Elios eh. Pero every time na nagme-message si Brad Elios, Brad JR, ganito ganyan. I can feel the sincerity and the love na nababasa ko within the messages of Brother Elios. Ganon din po sa inyo mga kapatid. Hindi naman po namin kayo kilala at hindi nyo rin po ako kilala mga kapatid. Pero bakit po naniniwala kayo sa mga sinasabi namin? Dahil nararamdaman po iyon sa puso. Bakit po hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ni Daniel Rason na nandoon na yung fact na siya yung ipinakilala ni Brother Eli bago siya mamatay, siya yung nangangasiwa ngayon. Bakit inis na inis po kayo sa kanya? Kasi hindi po ninyo nararamdaman yung pag-ibig, mga kapatid. Nararamdaman po kasi yung pag-ibig. Yun po yung gustong iparating sa atin ni Brad Elios. Kilala niyo po ba si Brad Elios? Alam niyo po ba itsura ni Brad Elios? Hindi. Ako rin po eh. Sabi ko, inaano ko na lang, siguro si Brad Elios ganito yung mukha. Regardless kung ano man ang itsura ni Brad Elios, it doesn't matter mga kapatid. What matters is yung pong mensahe na ibinibigay ng bawat isa sa atin. Kagaya nga po nun, ano ba yung pagkakatipon, esensya ng pagkakatipon? Sabi ng Panginoong Kristo eh, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, dumuroon ako sa gitna nila. Ano po ba yung esensya ng pagkakatipong sinasabi ng Panginoong Kristo? Yung pong pag-ibig. Bakit? Si Kristo po kasi pag-ibig. Mga kapatid, wala pong ituturong masama ang Panginoong Kristo. Sabi niya,
Pagka ang iyong kaaway nagutom, pakainin mo. Brad Elios, Brad Ferdy. Yes, oo. Brad JR, tama, at maraming salamat, at oo, tama po iyon mga kapatid. Wala po kaming layon o kumita man ng anumang sentimo. Hindi po yun ang aming layunin. Dahil kami po gaya din ninyo, lalo na po doon sa mga Exeters, nagkaroon kami ng kapigatian sa kalooban na kapag itong mga talatang ito'y ginagamit sa amin, nung una tiniisip namin ito'y tila ba ay isang giya o gabay, Ngunit nung lumipas sa mga panahon, personally ako sa aking sarili napansin ko na mukhang hindi ako tinatatakbo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig, kundi sa takot. At doon ako nagkaroon ng pagnanasa na umalam ng malalim na mga kahulugan ng turo ng aral sa Biblia. At ayun nga po, sa awa at tulong ng Diyos, nakita po natin itong mga bagay na ito na aming ibinabahagi sa inyo dahil alam namin, mga kapatid, na kayo rin po, mayroong iba ay natatakot pa rin at bilanggo ng mga talatang ito. Ngunit ngayon, sa ating pong narinig, sana po ay mapalaya tayo. Sana ay sumunod tayo sa salita ng Diyos, hindi dahil sa takot, sa pagtatahi-tahi ng mga salita at sitas ng mga ngaral upang kayo'y pakilusin sa takot at pagkakitaan. Kundi basahin natin ang Biblia sa ating mga sarili upang makita natin kung gaano kaganda ang pag-ibig ng Diyos at kung gaano natin gagawin ito na ang ating pag-ibig ng Diyos na nasa atin ay may tatawid natin sa ating mga kapwa. Kaya nga ang sabi, at tayo'y mga alalahanan, isipin nating palagi ang isa't isa upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan. Bakit? Dahil kapag mayroon ka ng pag-ibig, sa iyong pag-alala sa kapatid, lagi mo siyang iniisip, inaalala, ang pag-ibig mo ay magniningas. At kapag ang iyong pag-ibig ay nagningas, ito'y mauuwi sa mabubuting gawa para sa iyong mga kapatid at sa iyong kapwa. Sa pamamagitan nito, hindi mo papabayaan o hindi mapababayaan ang ating pagkaka-assemble ng Iglesia ng Diyos na ang ulo ay si Kristo na hindi gaya ng ugali ng iba na pagkatapos na marinig ng inyong sugo ay hiniwalayan ang turo. Kaya Amen. nga ano ang dapat natin gawin, gaya ng ginagawa natin ngayon, gaya ng ginagawa ng pinagsisikapan ng Bra JR Badong, At tayo'y Wonder, nangagpapangaralan. Opo, Bra JR, tayo'y nangagpapangaralan sa isa't isa, dahil namamalas natin na ang panahon ay malapit na o ang araw ay malapit na. So, ito na po mga kapatid, it's high time na lalapit na nga ang mga araw. At Brad ito na Elios, nga po ang araw ng ating meron, kalayaan. Brad Yes, Elios, opo. meron lang ako isasabat. Sabi ng Biblia, wala kasi akong dalang Biblia eh. Wala din akong dalang laptop. Sabi ng Biblia, at isang aklat ng alaala ay nasulat. Pwede mong yun, pakihanap. Opo. At ang mga nangagkatipon o nangagsang-usapan ay hindi nilimot ng Diyos at sila'y naitala sa aklat na ito. At ganun nga Bra JR, umaasa tayo na sana nga tayo'y maalala ng Diyos at maisulat sa aklat ng buhay dahil sa mga ginagawa nating ito. At sana po mga kapatid kayo'y nakalaya na at sa makakarinig pa. At huwag po kayo matakot gaya ng sinasabi ng kapatid na JR sa pag-ibig, walang takot. Walang Kaya patuloy na po natin itong gawin. Hindi lamang po ito para sa ating sarili, kundi lalo na para sa ating mga kapatid. Sa pamamagitan nito, matutupad po natin yung iniutos ni Kristo. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong pag-iisip mo, at kaluluwa mo. Ang ikalaway ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin, kung tayo'y nakalaya na po sa tanikala ng takot ng Hebreo 10:25 at ng 24, ngayon pong tayo'y malaya na, palayain din po natin ang ating mga kapatid kung sila'y natatakot pa po sa dalawang sikat na ito. Yun po. Thank you, Bra JR. Salamat ulit for the opportunity na makasupport ako sa iyo. Just want you to know na supported ka namin on behalf of Pause and Ponder, on behalf of DK Logics, we support you all the way. Always my pleasure, Brad Elios. At maraming mga kapatid, gusto mo basahin ko yung mga comment, Brad Elios? Sabi nung para daw SPBB, ito yung totoong ngayon ko lang narinig. Ayun, Brad Elios, Bro JR, nakaka-overwhelm ano na yung to? yes. Bro JR,
ano na 'to, brother, ito na yung pagkakatipon, brother. Ito na yung pagkakatipon na yon at wala po kayong, inexitan, 'no? Actually, Opo. kung isipin niyo lang mabuti, you're not supposed to call yourselves exiters, eh, kasi wala naman talaga kayong nilabasan. Oho. Nasa loob pa rin po kayo ng iglesia ng Diyos. Mm. Lumabas lang kayo sa kulto ni Daniel Rason. Yun lang po Exact. iyon. Exactly. Kaya ang logo natin is Proud MCGI Exeter. Pero Exactly. yung iglesia ng Diyos sa Biblia, hindi po natin yun nilayasan. Katunayan Tama na po. hindi nilayasan until now, we are uh, in touch. We are still connected doon sa iglesia ng Diyos na ipinangaral ng Panginoong Hesukristo at itinaguyod ng mga apostol. Sa kauli-hulihan ang apostol na si San Pablo. Kaya nga, yung mga nung panahon ni Apostol San Pablo, yung mga nag-exit, hindi niya sinabihan na maiimpyerno na sila. Kaya nga ang sabi ni San Pablo, doon sa panalangin niya, sa pagkalooban nawa ng habag ang sambahayan ni Onesiporo. Sa palagay mo ba, Brad Elios, nung ipinanalangin niya, yung sambahayan ni Onesiporo, walang pagtangis yon? Pero Mayroon. parang napakataliwas nitong nagpapakilalang mangangaral ng Diyos doon sa talagang mangangaral ng Diyos na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Biro mo yung mga nag-exit noon, pinapanalangin niya. Samantalang itong nagpapakilalang sugo ng Diyos sa panahong ito, kina-curse niya, sinusumpa niya. Exactly, Bro JR, ano? Yan kasi talaga ugali ng isang narcissistic, ano? Nagkataon talaga na Patay. siguro ganun rin talaga, no? It's really high time, no, na talagang ma-reveal yung kanyang personality na siya isang narcissist, ano? Classic kasi yan, eh, hallmark yan na isang narcissist, Bro JR. Opo. Alam ko nga, Bro JR, ang latest ngayon, ayaw pa raw siyang mapasuri, ano? Hindi raw siya pwedeng, ang tawag doon, siyasatin, tama po ba? Opo, tama po. Ano? Hindi daw po pwede kasi eh, siya ay supreme para bagang daig pa niya yung supreme pontiff ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, yung Catholic Church. Kasi Opo, eh. yung pontiff natatanong pa yung Pope. Exactly po. Ano po ba ang kanyang ginagamit na talata diyan upang suportahan na siya'y hindi dapat, siyasatin? As usual, yung mga talata ng Bibliang tinutwist niya, kagaya nung sa Galatia na datapwat kahimat kami o isang anghel mula sa langit, ang mangaral ng ibang ebanghelyo, iba sa aming ipinangaral sa inyo yung matakwil. Sabi niya, bakit siya nga yung nangaral. Bakit mo isasama siya doon sa datapwat kahimat kami? Yun po yung sinasabi niya eh. Opo, eh. Samantalang Actually, Bradelio ay napakalinaw naman. Nung sabi nga ni Emmet Ember, basahin mo lang yung yung unang talata prior to that. Malalaman mo kung anong tinutukoy ni San Pablo. Siguro as of the moment, Brother Elios, kilala mo na kung sino si Emmet Ember. actually, wala pa po akong idea kung sino po ang kapatid ni Emmet Ember, pero I'll be I'll consider myself very fortunate and honored to get to know si kapatid na Emmet Ember. But as for now, hindi pa po kami magkakilala, pero friends po kami sa FB po. Nakausap ko siya, sabi niya, as soon as possible, he will be in touch with the two of you, with Brother Logix. And he will be Ay, talking with the two of you as well. sige po. Opo, malaking opportunity po iyan. Salamat po, kapatid na Emmet Ember. Ayun po. Uh, Oo nga, Bro JR, no? Sana mangyari yon na makilala ko rin ang kapatid na Emmet Ember. At upang lalo pa natin, lalo na, no? Kapag mapalakas natin ang puwersa, no? Ng katotohanan. At tama yun, Bro JR. Sabi mo nga, no? Hindi siya napapa-question. Pero kung babasahin mo lang ng malinaw iyong talata na iyon, makikita mo doon. Yes, tama siya at some point na
hindi nagtuturo ng mali o ibang ebanghelyo si Pablo, pero hindi niya in-exclude yung kanyang sarili na makapagturo siya ng maling ebanghelyo o ang Amen. anghel. Kaya nga, ang Apostle Paul sabi in niya, his humility. exactly. So ito po'y kapakumbaba ang loob at lalo na, no, babalikan din natin, meron siyang sinasabi na hinahampas ko ang aking katawan. Ibig sabihin, siya'y nag-iingat. Alam niya kasing siya'y tao lamang at maaaring maiba ang kanyang pag-iisip. Kaya nga sinasabi niya without hindi siya very definite, no? Hindi siya hambog, no, na sinasabi niya na kahimat sila. Sinama niya yung sarili niya kasi may possibility, no, na siya'y makapagturo ng mali o ibang ebanghelyo. Pero ang surprising dito, no, siya, mas matindi siya kay Pablo. Kasi hindi niya na isinasama yung sarili niya at hindi niya pa binibigyan yung kanyang sarili ng pagkakataon na baka siya'y makapagturo ng ibang ebanghelyo when in fact alam naman natin, no, kung babalikan natin ang kanyang maraming mga turo, doon natin makikita ang kanyang pagtahi-tahi ng mga sitas upang makabuo ng ibang naratibo at mailiko ang ating mga kapatid at magpagkakitaan sila at sila'y maikalakal. So, siya po ang klasikong ehemplo ng taong nagtuturo ng ibang ebanghelyo dahil sa pagtatahi-tahi ng mga talata na hindi binabasa ang buong kapitulo upang makuha ang buong konteksto at kahulugan bawat sitas na kanyang sinasalita. Yan po ang taong tunay o mangangaral na nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Yan po ang inyong mangangaral diyan sa inyong nagsasama-samahan ngayon. Masakit pong tanggapin 'yon, Brad Elios. Kaya lang, we have to accept the truth na yung mangangaral ngayon sa katauhan ni Daniel Rason ay mangangaral na hindi sugo ng Diyos. Kasi kung mangangaral kang sugo ng Diyos, ang mangangaral ng Diyos, mababa una sa lahat. Humble, hindi hambog. Opo, Kagaya tama nga po ni yan. sinasabi mo, Brad Elios, Saint Paul, in his humility, dapat pwede naman niyang gamitin yung salitang datapwat kahimat sila. Hindi niya ginamit yung sila. Sinama niya yung kanyang sarili. Bakit? Apostle Saint Paul know very well na pwede siyang makapagturo ng mali, kagaya ng nangyari, or maligaw, kagaya ng nangyari kay Apostol Judas. Judas Iscariote. Exactly. Hindi ba nakagawa rin ng pagkakamali si Apostol Judas Iscariote? At yung apostol na Judas Iscariote, ang Panginoong Jesucristo mismo ang naghalal bilang apostol. Itong si Daniel Rason, ang naghalal lang naman yung kanyang tsuhin. Balita ko nga, yung eleksyon na nangyari, hindi naman talaga ang nanalo ay si Daniel Rason. Based sa mga kapatid na matatandang nakausap ko, hindi si Daniel Rason ang nanalo. Ang nanalo during that election is none other than Danny Navales. Kaya lang gumawa ng ibang issue, kailangan ang mamumuno daw sa iglesia ay ipinanganak sa loob ng iglesia. So nagkaroon uli ng elimination, ang dalawa na lang yung pagpipilian. Si Robin Salonga at saka si Daniel Rason. At dun na the rest is history, Brother Elios. Oo nga, katakataka, no? Paano nagkaroon ng ganong criteria, no? Kung titignan mo naman, I don't think na mayroong ganong nakasulat sa Biblia na kailangan ganito o ganyan o ganire upang ikaw ay maging qualified. Isa lang ang alam natin, no? Yung salitang sugo, wag natin siyang bigyan ng masyadong engranding kahulugan, Brother JR, ano? Yung sugo na mayroong engranding kahulugan, yun po ay pumapatungkol lamang sa ating Panginoong Hesukristo Amen. at sa mga Amen. apostol. Amen, Brother Elios. Pero hindi sa kung kanino mang nagpapakilalang sugo dahil ang kahulugan lamang po ng sugo ay inutusan. Ganun lang po kasimple o ipinadala.
Gaya ng, let's say for example, sinabi kunwari ng isa ng boss ni kapatid na JR Badong, no, sinabi ng kanyang boss, Bro JR, no, punta ka sa ganito at sila'y kausapin mo, sabihin mo sa kanila ang aking gustong sabihin. Yun lang ang kahulugan ng sugo. Huwag nating itong bigyan ba ng isang mataas na pagtingin. Kasi kapag sinasabi natin sugo, ay tila ba natatakot tayo sa ating kinikilalang mga mangangaral. Hindi po, mga kapatid. Maging mismo si Pablo, siya ang nagsasabi sa kanyang sarili na kapag umaharap siya sa mga kapatid, noon sa mga panahon na bubuhay siya, kinakausap niya ang mga kapatid, no, ang mga tagasunod ni Kristo, siya'y humaharap sa kanila, nakikipag-usap ng mapagpakumbaba, may takot. Siya pa nga ang may takot eh. So ibig Mhm. sabihin, ito may pagpapakumbaba at siya pa ang natatakot. Ibig sabihin, mababa ito at ito'y kumbaga gumagalang sa kanyang mga kausap. Hindi niya pinapakita ang kanyang sarili na ako'y apostol at ako'y naangat sa inyong lahat. Wala po kayong nakikitang ganon. At kailanman, hindi niya pwedeng gamitin yung talata na Brad JR na yung unang Korinto 4:3 na tatapwat sa ganang akin ay isang bagay. Ang totoong maliit, no? Na totoong maliit na ang ako'y siyasatin ninyo o ng pagsisiyasat ng tao. Oo, ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili. Sapagkat wala akong nalalamang anuman laban sa aking sarili, bagaman hindi dahil dito'y inaaring ganap ako, sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Dahil ang uturo sa akin dito noon, no, Brad JR, no, hindi pwedeng siyasatin ang mga mangangaral sapagkat ang sisiyasat lamang sa kanya ay ang Panginoon. Tama po ba? Tama, kaya lang meron pong kaya dyan. Ang sabi ni San Juan sa kanyang sulat, unang 1:4:1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa mga espiritu, kundi inyong subukin ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos. Bakit? Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta. Maraming nagpapakilala, Brother Elios, kagaya niyan ni Daniel Rason. Hindi ba natin siya sisiyasatin? Exactly. Kung hindi natin sisiyasatin, maliligaw tayo. Sabi niya ni San Juan, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin. Paano natin masusubok kung hindi natin tatanungin? Brother Elios, kaya nga tingnan po ninyo, takot na takot si Daniel Rason na masubok. Kasi pagka binuksan niya yung consultation, kagaya nung kapatid na nakausap ko sa Australia kanina, sabing ganyan, sige ganito na lang ang sabihin ninyo kay Brad Daniel. Sabihin niyo kay Brad Daniel, mag-open siya ng consultation uli. Unang-una akong pipila. Paano natin masusubok kung totoo ang pagkasugo ni Brad Daniel kung hindi natin susubukin siya sa pamamagitan ng consultation? Isa lang naman ang tanong, Brad Daniel, totoo po ba ang Area 52? Ayun, Brad Oo, Elios. oo, Brad JR, ano, kasi alam ko isa ito sa ginagamit nila, no? Ito yung kumbaga crowning glory nila itong talata na ito, no? Palayain natin sa ating mga kapatid dito, no, Brad JR. Mm-hmm. Lagi nilang sinasabi na datapwat, no? Ito yung unang Korinto, tama yung sabi mo kanina, suportahan natin, no? Brad JR, na unang Korinto 4:3, no? Datapwat sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo o ng pagsisiyasat ng tao. Oo, Mm-hmm. ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili. Dahil ang lundo nito, ang sumisiyasat sa kanya ay ang Panginoon. Kaya hindi siya Amen. pwedeng siyasatin ng mga kapatid. Basahin nyo lamang po ito, no, mula sa taas. Ipatuloy-tuloy nyo lang po ito. Ang kahulugan nito, Brad JR, ganito. Sinasabi niya pa nga sinasabi niya rito na pwede siyang siyasatin. Hindi siya nagsasabi na hindi ako pwedeng siyasatin. Bakit? Correct. Sumusuporta ito roon sa sinasabi mo na siyasatin ninyo kung ang espiritu ay sa Diyos. Bakit? Ayan no, sinasabi niya kasi ang pinag-uusapan dito yung kanyang katapatan, no. Ayan no, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Datapot sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo. Saan? Sa katapatan niya. So kung Mm-hmm. tutuusin, ang mangangaral nyo, sinisiyasat nyo dapat. Pero Mm-hmm. dahil dito, sinabi ni Pablo na, maliit na bagay na siyasatin nyo ako o siyasatin ako ng tao. Bakit? Kasi
sinisiyasat ako ng Diyos. Kasi alam naman niya, sabi niya nga, sapagkat sa aking sarili, wala akong nalalamang ginagawang masama. Wala akong, sa tingin ko sa sarili ko, wala akong ginawang masama. Pero di ko sinasabing ligtas na ako, ha? Dahil ang Mhm. nagsisiyasat sa akin, Diyos. Hindi pa nga siya sure, Bra JR. Correct. Napaka-humble ni Pablo rito sa statement na to. No? Uulitin ko, Bra JR, ha? Opo. Sabi niya sa 3, bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala, siya yun, isa siya doon, ha? Na ang bawat isa ay maging tapat. So, dapat daw maging tapat siya. Pero itong mga taga-Korinto na ito, mga sakit ng ulo ito eh. So, sinisiyasat nila si Pablo. Sabi ni Pablo, siyasatin niyo ko, pero maliit na bagay yan. Alam niyo kung bakit? Kasi wala naman akong alam sa sarili kong ginagawa kong masama eh. Tingin ko sa sarili ko, wala akong ginagawang masama. Pero hindi ko sinasabing ligtas na ako, ha? Hindi siya nagpapakasure, Pablo. Bra JR, hindi siya assuming. Kaya niya nga isinunod, Diyos ang sumisiyasat sa akin. Ayokong sabihin na ligtas na ako, ha? Bagamat alam ko sa sarili ko, wala akong ginagawang masama, hindi ako nagsasabing ligtas na ako sapagkat Diyos ang sumisiyasat sa akin. So, ibig sabihin niya, pwede siyang siyasatin dito. Kaya yung mga ngaral nyo, siyasatin ninyo. At yung pagtuturo nila rito is the complete opposite. Sinasabi nilang hindi sila pwedeng siyasatin dahil ang sumisiyasat sa kanila, Panginoon, mali po iyan. Yan po ay pambabaluktot. Sinasabi po ni Pablo rito na siya'y sinisiyasat ng mga taga-Korinto. Sinabi, sinisiyasat niyo kung tungkol sa tapatan ko, mali bagay na siyasatin niyo ko. Yung Tama. mga tao ito. Maliit na bagay na siyasatin ako ng pagsisiyasat ng tao. Sino yung mga tao? Yung mga taga-Korinto, yung mga kausap niya. Maliit na bagay na tapos sa akin, isang toong maliit na bagay na ako'y siyasatin ninyo. O ng pagsisiyasat ng mga tao na sila nga iyon. Ako'y hindi nagsisiyasat sa sarili ko. Bakit hindi raw siya nagsisiyasat? Sa tingin ko naman sapagkat wala akong nalalamang ginagawang masama eh. Pero hindi ko ibig sabihin na ligtas na ako ha. Diyos ang nakakaalam dahil ang sumisiyasat sa akin. Kaya sinasabing huwag siyang siyasatin. Pwede niyo siyang siyasatin. Bagamat siya'y confident sa kanyang sarili na wala siyang ligtas. Nagpapakumbaba itong si Pablo. Nakakaalam, ayoko magpakasigurado, baka naman nagkakamali na rin ako, siyang sumisiyasat sa akin. Yun lamang po ang kahulugan ng talatang ito. Hindi nangangahulugan ito na hindi dapat silang siyasatin o hindi nararapat na siyasatin ang mga sugong kinikilala nyo. Manapa, dapat nyo silang siyasatin lalo. Sapagkat si Pablo rin na nagsabi, siyasatin ninyo ang lahat ng bagay kung sila'y sa espiritu o hindi. Bakit? Bakit, Bra JR? Kasi baka nga kahimat kami magturo na ng ibang ebanghelyo, matakwil. Yun ang kahulugan. Kung iisipin mo mabuti, doon magtatagpi-tagpi yung sinasabi ni Pablo. So, hisig siya sa kanyang sinasabi. Isang apostol na mapagtakumbaba, handang magpasiyasat. Bakit? Kasi wala naman siyang ginagawang masama. Pero dahil wala siyang ginagawang masama, hindi niya rin pinatahulugan sa langit na pupunta. Sapagkat baka sakali, magkamali pa lang siya. Diyos ang sumisiyasat sa kanyang paggawa na iniuutos niya sa mga kapatid, siyasatin ninyo ang lahat ng bagay, maging siya yung pagtuturo niya. Sa atin ninyo ang kanyang pamamaraan ng pagpapalakad sa mga kapatid. Bakit? Baka kasi nagkakamali na, baka sakali kahimat sila o siya makapagturo ng maling ibang ebanghelyo, dapat din siyang itakil. Ganun po at siya masiyasat. Hindi gaya ng mga ngaral nyo na ayaw magpasiyasat dahil isang sinungaling. Amen. Amen, Brother Elios, doon sa sinabi mo. At yung mga mangangaral na ang Diyos talaga ang nagsugo, hindi sila takot masiyasat. Brother Elios, are you still there? Yes, oo, tama yun. Hindi sila takot, no? Tandaan natin, ang katotohanan handang sumagot. Kaya nga, pag sabi ng, diba, ang aral sa atin, no? Ang aral sa Biblia, kapag hawak mo yung katotohanan, hindi ka magkakali. That's how confident truth is, no? Exactly. Alam mo ba, Brother Elios, alam mo ba kung ano yung tinik sa laman ni San Pablo? Ay, hindi. Ano ba yan? Itanong mo kay Emmett Ember. ilang buwan na Oo nga eh. ni Emmett Ember. Sabi niya,
nandun lang sa talata, basahin mo. Basahin mo ng paulit-ulit. Makikita mo kung ano yung sagot. Doon sa tanong, ano yung tinik sa laman ni San Pablo. Binigyan ako ng tinik sa laman, sabi ni upang wag akong magpalalo. Sabi na ni San Pablo, ano ba 'yon? Yun, i-expose yun ni Emmet M. Bersun. Total, Ay, mahilig tayo oo. sa mga hiwaga-hiwaga. Pero, going back, Brad Elios, dun sa ating pinag-uusapan na pagkakatipon, ito po yun, mga kapatid. Kung saan kayo nagkikita-kita, kaya yung pinopost ko na nagkita-kita yung mga kapatid sa Canada na exiters, nagkita-kita yung mga kapatid sa Singapore na exiters at closet, nagkita-kita yung mga kapatid sa Sharjah na mga exiters, nagkita-kita yung mga kapatid na exiters sa Italy at sa Australia, hindi ko na lang ipinopost, mga kapatid. Ang pinag-uusapan nila hindi naman kasiraan eh. Ang pinag-uusapan nila, si Kristo pa rin ang pag-ibig. Wala naman tayong ibang pinag-uusapan kagaya nito. Bakit ba tayo nagpupuyat, Brad Elios? Alam ko nagpupuyat ka. Anong oras niya dyan sa Pilipinas? 2:00 na yata ng madaling araw dyan sa Pilipinas. Pero bakit Oh, it's nagpupuyat 12 ka? midnight. 12 midnight. Oo, Bakit? Dahil sa Bro JR, mga kapatid. Exactly, Bro JR, that's the very reason, gaya nga po nung lagi naming sinasabi, we have no intention to parang promote ourselves, make ourselves known or famous or popular o ano pa mang dahilan. Hindi po. Dahil nakikita po namin yung aming sarili sa inyo. Kami naging gaya nyo rin. Ngayon napalaya po kami ng katotohanan at gusto lamang po namin itong ibahagi sa inyo upang makatupad din naman po kami doon sa sinabi ng Kristo na ibigin ang kanyang kapwa gaya ng kanyang sarili. So dito po makikita ninyo ang aming pag-ibig sa inyo na gaya ng aming mga sarili kaya kami po ay nagsasalita. Yun lang po ang aming dahilan, wala na pong ibang dahilan. Kaya nga po dalangin namin na sana lagi ay magkatipon po tayo. Hindi po ito pumapartikular doon sa kanilang lokal na magtipon-tipon doon. Hindi po. 2, 3, nagkakatipon, nag-uusap sa salita ng Diyos. Ang Kristo po ay sumasa inyo na. Ibig sabihin, hindi yung literal na Kristo, hindi po iyon. Kundi yung pag-iisip ng Kristo ay sumasa ating lahat, sumasa inyong lahat. Kung tayo nag-uusap-usap ng salita ng Diyos, ang pag-iisip ng Kristo ay sumasa atin. Kaya patnubayan po tayong palagi ng pag-iisip ng Kristo upang hindi tayo mahiwalay sa Diyos. Ayun, Brad JR, maraming salamat. At saka yung Kristo, Brad Elios, yung Kristo na yon na sinasabi mo is a way of life. Jesus Exactly. Christ, the very essence of Jesus Christ in the Bible is a way of life. Yun yung nakasulat sa Epeso na siyang inihanda buhat pa ng una upang siya nating lakaran. Si Kristo ay inihanda pa ng una upang siya nating lakaran. It is a way of life. Brad JR, susundan ko yung sinabi mo at kumagadi sa my time for my uniko ito. So, Brad JR, sabi mo nga na inihanda upang siya nating lakaran. Tama, kasi ang daan ay nilalakaran. Tandaan po natin, ang daan ay nilalakaran. Kaya nga doon sa John 14:6, kung di po ako nagkakamali, Brad JR, ako, sabi sa kanya, saan ka paroroon? Hindi namin alam ang daan. Ang sagot ni Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung titignan po natin ito, basahin natin ito, makikita po natin, i-research man natin ito, ang itinuturo ni Kristo rito ay hindi religion, kundi way of life. Nung sabi niya, ako ay the way, the truth, and the life, ang ibig sabihin nito, brother, is I am the way of true living. Ako ang daan ng tunay na pamumuhay. Pamumuhay sa Andra JR. Pamumuhay sa pag-ibig. Dahil ang Diyos na kanyang ipinakikilala ay Diyos ng pag-ibig. Kaya sinasabi ni Kristo, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yung righteousness o ng Kristo, ito po ay ang pag-ibig. Ang pamumuhay sa pag-ibig. Brad Elios, na nag-choppy ka. Ang ganda nung mo, kaya lang nag-choppy ka.
Pwede pong pakiulit. Oh, Brother Aaron, ang ibig sabihin, Brother Aaron, no? Yung sinasabi sa John 14:6, no? Ang ibig po dito, I am the way, the truth, and life. Ang nangyayari kasi, ine-separate natin siya kasi ayon sa kahanay. Tandaan natin na Biblia, walang punctuations yan. Diretso po yung sinulat. No? So, dito makikita natin, no? Sinasabi dito, I am the way, the truth, and the life. Kung titignan po natin ito contextually, no? Makikita natin dito na si Jesus hindi nagtatayo ng religion. Ang tinuturo niya ay way of life, paraan ng pamumuhay. Pero paano ito paraan ng pamumuhay ito? Sa pamamagitan ng pag-iisip. So, one must have the mind of Christ. Yun yung tinutukoy ni Pablo na sa ating pag-iisip ng Kristo. Ito yung pag-iisip sa pag-ibig. Pag-iisip na namumuhay sa pag-ibig. No? Nung sinabi niya, I am the way, the truth, and the life, ang sinasabi niya rito is, I am the way of true living. Ako ang daan ng tunay na pamumuhay. Saan? Sa pag-ibig. I am the true way of life. Bakit? In comparison ito doon sa Hudaismo. No? Na hindi naman niya binubuwag ang Hudaismo. Ang binubuwag ni Kristo rito is yung mga ritual at mga tradisyon na man-made na ino-oppress itong mga taong nasa loob ng Hudaismo. In fact, si Kristo, pinupush niya pa yung mga followers niya na tuparin ang kautusan. Ipinupush niya yan, pero kailangan mong tuparin ang kautusan ng may pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, kung titignan po natin dito, hindi siya nagtayo ng religion. Ang tinuro niya ay way of living. It's the way of living in love, and that is the way of true living. That is the way, the truth, and the life. The way of true living in love. Yun po ang pinakamagandang kahulugan ng John 14:6. I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan ng tunay na pamumuhay sa pag-ibig, sapagkat kapag ang tao'y bubuhay sa pag-ibig, siya'y makararating sa Ama sa pamamagitan ng pag-ibig, dahil ang Kristo ay pag-ibig na nagmula sa Diyos, na ang Diyos mismo ay pag-ibig.